development, and at the same time, enhancement ng agrikultura po. Tama po ba? Since the last meeting that we had, November last year. Yes. Was it November last year? Yes. Tama po. So, nung tapos natin mag-usap sa Kapitolyo noon, right away ay in-advisean ko na po at binigyan ko na ng directive ang ating po Departamento ng Agrikultura to submit modules regarding sa lahat ng po. Isa sa na-discuss yata natin noon, if I'm not mistaken, was usually yung mga MAU sa mga munisipyo hindi properly, isa yung sa lumabas doon sa meeting natin. But correct me if I'm wrong, sa lahat ng gagawin natin na projects and priority programs for agriculture this 2011. So even the programs and the projects that binuo namin, thank you, sir. Even the programs and projects na binuo namin ay nakadikit sa inyong mga pinag-usapan o kung ang kailangan po ng inyong munisipyo. Tama po ba? So, at least, binanggit ko rin sa inyo, kung naalala nyo, nung meeting natin, that I will be meeting all of you first quarter of next year, sabi ko. So, ngayon nandito tayo ngayon magkakaharap. Because one thing I will tell you, ang sitwasyon natin dito, especially ako hindi madali. Tama po ba? Itong mga latest na mangyayari ito, yung akala nyo madali ito. Abay, katulad nyo rin ako mga babae, nanay din ako. So, kung sinasabi nyo na dapat i-worry yan, nawo-worry ko ako. It's no joke. But nandito ako because pinagkatiwalaan ako. Wala akong ibang intention dito. Unang-una, wala akong negosyo sa Batangas. Kami mag-asawa. At dito ako dahil nagtiwala lang po sila sa akin. So those people who believe that we can do something about our agriculture program, maraming salamat. Pero doon sa hindi, I assure you, basta I will give my 100%. I am not promising heaven and earth here. Hindi mo lahat ng pangangailangan niyo kaya ko. Tama ba? Because we're also very limited. But the good news is, I have Senator Ralph Recto now, compared sa last 3 years of first term na tayo magkakasama. Kasi the last 3 years, ay kahit pa paano yung proper coordination sa PADO, kayo sa MAU, at yung pagbibigay nyo ng mga programa sa bawat bahay, natupad pa. Natupad po. Kayo ba ay nakonsulta po ng tama? Tama po. At yung coordination nyo regarding sa tayo at pangangailangan ng inyong mga lugar ay properly consulted at nailalagay kahit pa paano sa kaya, sa abot ng mga kaya ng provincial government, plus yung pagtulong ni Senator Ralph Recto sa budget na makukuha niya sa Department of Agriculture. Kung naalala nyo, kung natutun po kayo, nagkataon po na si Vice Gov po, natutun tayo during the assembly. And then that was the time also we announced about the additional operativa na 10,000. Tama po. Tama po ba? Naalala nyo? Financial assistance sa assembly ng mga kooperativa. Ay hindi po because nangangampanya lang tayo noon. Kasi tapos na po ang kampanya at tayo pinagkatiwalaan muli at hanggang ngayon ay tinutuloy po natin yan. At tayo ay dahil po sa paniniwala ko sa kooperativa. Okay po ba?
Marina Udeste. At sa liga natin at saka ng probinsya at nimitahan din po natin ang ating abogado sa ating Provincial Legal Office para po makatulong sa mga ito. Ganun din po sa yung national certification po, sila ay kukuha ng unang 6 na po, nabibigyan ng parang seminar training para po mag-avail doon po sa sinasabi ng TESTA o grant para po sa livelihood. Ang ina ng lalawigan ng Batangas, masipag, maganda, at lagi nang handang tumulong sa mga Batanggenyo, ang ating pong Governor Vilma Santos. Unang-una, dahil nakikita ko po kayo ngayong lahat dito. Siguro, ang pwede ko lamang pong ipagpasalamat sa Diyos, kahit papaano, maraming Batanggenyo po ngayon ang nakauwi rito mula sa Madagascar, pero marami pa rin tayong inaasahan na darating pa yung mga galing po sa Libya, ng mga OFWs po natin, ng mga Batanggenyos. But again, sa klase po ng sitwasyon na meron tayo ngayon, tama po ba? Hindi mo ba kayo natatakot sa gulo na ng mundo? Darating pa rin yan dito sa ating lalawigan. Pwera pa rin po ngayon yung mga nandyan sa Bahrain. Tulad ng Panginoon, asahan nyo pa rin po na meron pa rin pong Batanggenyo na babalik at babalik po rito dahil nangangailangan po ng suporta. So madalit po pangangailangan, ito nga'y Batangas lamang, wala pa ito sa katiting ng mga Pilipinong nangangailangan ngayon ng suporta. Alam ko po ang mga sentiments itong nangyayari sa inyo dahil ang inyong hawak ngayon ay kabuhayan. Gusto nyong buhayin ang inyong pamilya dahil nga tanggapin po natin o hindi, talagang kailangan pang recover po ng ating bansang Pilipinas. Tama po ba? Lahat ng nangyayaring itong kalamidad, itong kung meron mang ganito, nung nakuha po namin yung report na yan, because of this, palagay ko right away, through, ipinagmamalaki ko po siguro, isa sa mga kaya ko ipagmalaki, isang lalawigan po ng Batangas na nagkaroon po tayo ng tinatawag na Migrant Center. Ito ho ay ang pangangasiwa natin sa ating pong mga tinuturing na mga bagong bayani, yung ating mga OFWs. Bakit kami nagtayo ng Migrant Center dito? Marami po sa Batanggenyo ay OFWs. Ngayong gabi na sa galing ay magdadagisa sa husay makakasugat dito sa aking palakawitan. Tayo na namin kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika. Ito ay na talaga nagpursige at tinatasan ako na gawin ang BSR dito sa lalawigan ng Batangas. Kung kaya nga po, dagdag sakit ng ulo ito sa akin. Governor, ito na po ang inyong pangarap. Sisisimula tayo para matulungan natin ang mga kabataan na malinang ang talento nila sa pag-awit. Sa mga mayor po na sumusuporta dito at gusto sumuporta, mamaya po may magandang announcement sa iyo si Governor. Pag si Governor po. Attorney Gigi Berberabel Martinez. Hindi lang po pampasaya yung voices, songs, and rhythms. Kung originally, ginawa ko nila yon pampasaya, sa tingin ko, ang mas magandang naidulot nun ay natatagpuan natin, nakikita natin
yung mga katangi-tanging talento ng mga Natin, Attorney Jose Amor, Madlang Bayan, Amorado. Hinahanga ko po itong programang ito because in the midst of the so many problems of our country, and not only our country, ating daigdig, no? Meron tayong isang gobernador na nakakaisip ng paraan para mabigyan tayo ng aliw at mabigyan ng katuturan yung tuloy natin pagsulong at pakikibaka sa buhay. Hindi po napakadaling gawin mamuhay ngayon, but this program is one of those ways na maibsan ng konti, kahit konti, ang ating mga paghihirap. Governor Vilma Santos Recto. Bakit ko po naisip ang BSR? Noon pong mayor ako ng Lipa, akin pong napuna, marami pong reports ng mga pangangailangan at bakit maraming bata o kabataan from 14 years old to 18 years old na napupunta sa droga at nagkakalat-kalat sa kalye tuwing weekend. Makikita nyo, nasarsabit sa mga jeep, nag-iipon-ipon sa mga jeep, doon nagkukwentuhan, at doon din po nanggagaling kuminsan yung report po sa akin na nalulong sila sa masamang bisyo. Akin po napag-isipan, kuminsan ay hindi nyo talaga mabiblame na may mga ganito tayong sitwasyon. Bakit? Ano bang po pwede natin ibigay sa mga kabataan para maging busy ang utak nila? Tama ba? Kasi pag idle ang utak ng ating kabataan, ay ano pa nga ba ang gagawin yan? Unang-una ay bumarkada. Tama po. At pag nabarkada na yan, ay hala, saan sila pupunta? Wala naman po pwedeng parke na mapuntahan o wala silang pwedeng mapanood na show or mag-e-entertain sa kanila. Mag-iipon-ipon sa jeep at doon kung ano-ano kuminsan ang maiisip. We've thought of VSR at hinilingan ko po ang ating po si Mr. June Dihan, my action man. June, sabi ko, ano pa pwede natin gawin every weekend na magagawa natin sa plaza para na sa ganon, pagka every Saturday or weekend, yung mga bata will look forward into something na po pwedeng mapuntahan at sila'y mai-entertain. Doon po nila naisip ito. It's all over. Just the pieces of the man used to be. Too many bitter tears are raining down.
Congratulations, West